Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Hello! Good morning guys! So today is our day 4 here in Spain. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and pakihit na rin ang notification bell for you to be updated on our latest upload. So, late na ako nag-start guys ng vlog and I'm really sorry na na-cut na lang bigla yung vlog after namin yung maglibot-libot. Nang nakatakip kami ng plastic kasi lumakas na rin yung ulan at kailangan na namin magmadali. So, for today's video guys, tayo ngayon ay pupunta na ng Valencia, Spain. So, we will be spending few hours in Valencia. It's a day tour for us at nagrenta na rin kami ng kotse. I'll put the details, everything dyan sa comments, sa description section para hindi kayo mahirapan if ever na gagawin nyo din tong activity na to. So, may pupuntahan na kami and I'm really excited na mapuntahan yung Shrine of Our Lady of Abandon dahil isa rin yun sa mga gusto kong mapuntahang simbahan. Kung mapapansin nyo guys, every time that we go to a country na talagang dominant ang churches, I tend to put it as my special request dahil gusto ko talaga pumunta sa mga simbahan na noon pa lang ay kinikilala ko na gusto ko mapuntahan. Like, dream ko talaga na mapuntahan. Like, yung Sagrada, yung Valencia, yung Black Madonna ng Montserrat, and everything naman ang napuntahan natin ay nandyan na sa ating YouTube channel. Do not forget na bisitahin nyo yung ating YouTube channel. And, nandyan na yan sa ating mga playlist regardless of the country na binisita natin. So, ngayon ay papalabas na kami. Magmamadali lang muna kami dahil hindi naman kami bayad sa parking and kailangan na rin namin agad na mag-ayos. So, sama ko kayo the whole day and make sure natin na maging maganda yung araw. We pray for a safe trip and ma-enjoy namin yung araw. Excited na rin ako kumain ng Valenciana dahil alam nyo naman na we will be in Valencia, Spain at doon nanggaling yung Valenciana natin sa Pilipinas. So, I'm really excited. So, pakita ko lang muna sa inyo yung kotse and yeah, the rest of the video will flow as it is. So, more casual lang to kasi alam niyo naman nakasama ko yung mga klase ko kaya talagang laro lang talaga kami pag mag-vlog. So, yun lang muna. I-cut ko muna and make sure ko lang na kumpleto lahat ng gamit ko before ako umakyat. Hindi, kasi akala ko walang ganun sa inyo. Sa amin kasi ang installment na namin ngayon, Monzo Flex. So, guys, now pupunta pala kami ng Zara. So, minake sure namin na makakapunta kami before kami pumunta ng Valencia. So, let's see. Sana makapag-video tayo siya. Siguro wag muna tayo mag-video pagpasok para hindi na tayo masita. Kasi guys, meron lang kami approximately 25 minutes to shop. And after that, we gotta go. Yeah. Kasi 3 hours drive pa. Dalawa po kami nagvo-vlog, guys. Yung isa po andong pa. Mamili ka na ng damit mo ha. Putang ina mo kung masyadong mahal ha. Ang budget may 50 euro. Yes. Putang ina mo, kala mo sa akin, milyonaryo. Bibili ako siya ng regalo. Gusto niya ata 200 euros yung gastusin ko. Hayop ka. Ano kita? Sawa? Okay, so andito na tayo. So, yung man ay number 2. So, unahin muna natin kayo. Samahan muna namin kayo. Tanungin ko si Micah. Micah, okay ba to? Okay ba to? So, ayan. Mag-Zara muna tayo, guys. Okay. Unang agenda, mag-ato trench coat. Kala ko ba trench coat, be? Pero ba't sa bag ka nagpunta? Diba? Wait lang. Punta muna tayo dito. So, ang gagawin ko na lang, guys, videohan na natin ng montage, then lalagay natin yung presyo, okay? Shopping day mo talaga to, no? Magkano to? 59 euro. So this one is 59 euro, guys.
Tayo ng mabilis. Ito guys, nandito na kami sa second floor. Puro pambabae pa rin to. Mag-montage na lang tayo ng mabilis. Okay, nandito na tayo sa men's section and dito tayo magfo-focus kasi ito naman yung may chance na bumili tayo. So, papakita ko sa inyo yung mga choices natin dito. Ito guys, 99 euro. Then, ang cute din ng mga ano nila ha, in fairness. O, malalambot kasi hindi na to pwede sa atin ngayon dahil pa-winter na. And this one costs 39 euro. Yung pleated pants naman, 39 euro din siya, guys. Ayan. Then, ito yung ibang options. So, ranging siya ng... Yeah, I think this one is 59 euro. Ganda siya, in fairness. Kasi manipis. Medyo manipis siya, guys. So, sweatshirts are... Oh, this one is cheap. 25 euro. Pero, mas okay pa rin yung sa ano. Mas okay pa rin para sa akin yung sa Shein. Mas makapal. Urong tayo. Guys, I don't find the product cheap. Sabi nila ito daw yung pinakamurang Zara sa buong mundo. Pero, it looks like... Siguro, somehow, yeah. Pero, I can see a cheaper price in London. Like this pants is it's 39 euro. So, mag-igot pa tayo. Ha? Payay. Ano bang size ni Jowa? XL? So far guys, wala akong makitang pasok sa gusto kong outfit for our next travel. So, hanap lang muna tayo. Pag wala tayong nagustuhan, edi wala tayong bibilin. Yung green maganda. Kaso may green na kami. 39 yan guys. May kakabili lang namin ng Zara na green din. Bili mo sa jowa mo. Ito 69. 49 to guys. Medyo baggy siya. Cute. And then this one also. 29. Then t-shirts are 19. Ay, ang cute nito. Itong pants na to. Yan, cute yan. Yan, maganda. Cute ako. Magkano? 35 daw, guys. Sa budget. Ay, nagkaya siya sa blue. Nakita niyo ba yun? Or nahagik po ba ng camera? Anyway. Cute siya, no? Yabe, ang ganda yan. Ganda nito, guys. Para siyang ano, wash finish. Jacket siya. Cute, ah. Chocolate ba to? Check natin magkano yung presyo. Magkano? 39. 39 euro. Not bad. Maganda rin siya. Okay. Anyhow. Yan, yun yung mga options nandito pag nagpunta kayo ng Zara. Tapos na tayo sa Zara and may nabili kaming ilang items. Si Pat, 2. Si RM, 1. Ako, wala. Pero yung isang item, regalo ni Pat kay RM. Thank you, Pat. Kamsamnida imnida. Ako lang to guys. Sa birthday mo, bibigyan kita dildo. Gagi. Or vibrator. So ngayon nag-aantay na lang kami kasi may nagbabibrate na sa kanya. So antay na lang namin sila para pabiyahin na tayo ng Valencia. So siguro yung next kita na natin ng vlog sa Valencia na or if ever may stopover kami.
Kasi if ever masyadong hahaba yung vlog natin. So, ang cover naman natin for today ay Valencia lang. Alright? So, I'll see you guys later. Pakita ko lang sa inyo for the last time ang Plaza Catalunya. Hi guys! We are now here in Valencia, Spain. So habang nag-aantay lang muna tayo na matapos ang kanilang siesta or yung mga pahinga ng mga restaurants, even the pagbibisita sa mga katedral ay may siesta din. So from 9 to 2, then 4:30 to 9 PM, yun yung start nila. So magbibigay lang muna tayo ng trivia tungkol dito sa Valencia, Spain. So nakapag-research na tayo. Siyempre, may hawak tayo. Siyempre, babasahin natin. So, ang Valencia, Spain ay kinikilala. Siyempre, guys, alam nyo naman ang Valenciana, di ba? So, ito ang lugar daw ng kapanganakan ng paella. Tinuturing na lugar na pinagmulan ng sikat na Spanish dish na paella. And then, meron ditong ilog na naging parke. So, meron ditong 9 kilometer na park na pinaglaban ng mga tao dahil idinadivert nila yung tubig before. So, ginawa nila na instead na gawin siyang like public establishment ay ginawa siyang parke. So, kilala din ng Valencia sa Fallas Festival na ginaganap tuwing Marso. Sa pista na ito, nagtatayo sila ng malalaking statwa at sinusunog ang mga ito pagtapos ng selebrasyon. So, meron din silang sariling lengguwahe. Ang Valencian language, it's a dialect na katulad ng Catalan. So, meron din dito, na ngayon ko lang din guys nalaman, na ang Holy Grail o ang tasa na ginamit ni Jesus sa huling hapunan ay nasa loob ng Valencia Cathedral. Then, ang Valencia, Spain ay naging kabisera din or naging capital din ng Spain mula 1936 hanggang 1939 nung panahon ng Spanish Civil War. Then isang city of arts and science din ng Valencia na mayroong futuristic at kahangahangang complex sa Valencia na baka mapuntahan din natin mamaya. Guys, ang Valencia natin ay magiging day tour lang. Yes guys, I know na kulang ang day tour para sa Valencia, but yun yung kaya ng time natin and we tried to squeeze it in dahil gusto ko lang talagang puntahan ang Basilica ng Nuestra Señora de las Amparados. So yun yung pinaka-pakay ko dito sa Valencia, Spain. And ang pangalan na Valencia ay nagmula sa salitang Latin na Valentia o Valencia na with T na nangangahulugan ng katapangan o lakas. Itinatag ito ng mga Romano noong 138 BC. So ngayon ay nandito muna kami sa cafe, magkakape muna para makaihi. And then pagdating ng mga 4:30, maglalakad na tayo papunta ng sentro. At kung ano yung makikita natin doon, yun na yung mako-cover natin for this Valencia trip. So babalitaan ko kayo kung saan pa tayo mapapadpad. And definitely naman, i-video natin tong buong to. So naglalakad na tayo ngayon papunta sa Valencia Cathedral. And hopefully ay makapasok tayo. And magbibigay na lang tayo ng information as we go along dun sa mga places. So, itong nakikita nyo ngayon sa harapan ninyo ay... Wait lang, i-zoom ko lang muna. Kasi ang dami, Capilla de San Calce. So, napakadami kasi guys na churches dito sa Valencia. As in, bago tayo makarating ng Valencia Cathedral, merong iba't ibang churches tayong madadaanan. So, sobrang dami niya sa paligid. Like, parang 6 agad bago tayo makarating pa dun sa pinaka-sentro.
So yan, Adoration Chapel nung church na sinasabi ko sa inyo. So yan, lakad-lakad lang muna tayo. Enjoy natin yung vicinity ng Valencia and we'll take some photos definitely bago tayo pumunta din sa pinakapakay natin. So tatawid tayo para dun tayo sa gitna mapadpad at makapagpa-picture tayo. So yung pinakita ko sa inyo, ito na yung Valencia Cathedral. And andito na rin tayo sa Plaza de la Reina. So nandito na tayo sa loob, sa labas ng mismong location kung nasaan ang Nuestra Señora de Desamparados. And before tayo pumasok, magbibigay lang ako ng ilang information. Guys, sinesearch ko lang siya ha, para lang din may mabasa tayo. So yung combination ng design niya ay sinimulan or natapos ito nung ika-13 na siglo. And merong Romanesque, Gothic, Renaissance, Baroque at Neoclassical na elemento yung disenyo. So, dating Romanong templo at moske ang katedral, kung saan nakatayo ang templo ng Romano. Kalaunan ay naging moske ng mga Moor or Moor. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na nandito ang Holy Grail, ang pinaniniwalaan na tasa na ginamit ni Jesus ng huling hapunan. And ang frescoes ni Rodrigo de Borja, ang main altar ng katedral ay mayroong renasan ng fresco na natuklasan noong ika-20 na siglo. Ang mga ito ay pininturahan ng dalawang artistang Italiano at ang naging Pope Alexander VI. Hello po. And then, ang Birhen de los Desamparados ay Basilica ng Our Lady of Forsaken na ginamit ng Valencia. So, La Geperudeta ay nakayukong postura. Papakita ko sa inyo guys at bago ko siya explain. So, tingnan natin ha. Kailangan natin makakuha or kailangan natin makuha ng pictures and kailangan natin makapasok. Dito na tayo sa loob and medyo mahina lang yung boses ko. So, magtutour muna tayo. Bipakita ko lang sa inyo yung montage and then from there, tsaka na lang tayo magdi-discuss afterwards para hindi tayo mapatagal masyado. Nakita nyo guys, yung nasa likuran natin, ayun na yung Chapel of the Holy Chalice, kung saan ay pinaniniwalaan mismo na yun ang kalis na ginamit ni Jesus nung nag-Last Supper siya. So, sobrang preserved and sobrang ganda. Hindi na ako masyado muna magsasalita kasi marami ring pilgrims. Pero ipapakita ko sa inyo dito sa gilid yung picture. Yan, papakita natin dyan, yung mas close up. And proven naman pala siya ng mga scientists na it dated back to 1st century before Jesus was born. So, ayan.
guys, nandito ako ngayon sa harapan ng incorruptible hand ni Saint Vicente Martyr. Kung makikita nyo, grabe, ano pala siya talaga, with bones and ligaments. So, patron saint siya ng Valencia, Spain. Ayan, kung makikita nyo. Then, kung medyo malabo pa, may mas zoom akong photo dyan. Yun yung ilalagay natin. Grabe, yung putol yung kamay niya. Then, na-found lang daw nila ulit ng 1900s. Guys, kung nakikita nyo naman sa unahan, ito yung Chapel of, Chapel of St. Louis Bishop. So, kung makikita nyo sa ibabaw, nakikita nyo yung butas dyan sa gitna niya. Yan yung bungo niya, and doon nasa ilalim yung pinakakatawan. Yung mga buto niya. So, meron tayong picture, i-include natin dito yan kapag nag-edit na tayo. Grabe, at dito lang ako sa simbahan na to nakakita ng napakaraming mga tawag dito, relics. Kung hindi relics, mga bones talaga nila. And nandyan sa baba, mga documents pa yan, mga preserved documents katulad nung kaninang nakita natin na dated back centuries old pa na naikip nila dito sa Valencia Cathedral. So, isa tong Valencia Cathedral sa mga dapat nyong puntahan talaga pag nagpunta kayo dito. If you are into this, hindi naman kasi lahat mapipilit natin. Katulad nung sa tropa namin, hindi lahat nagpunta dito sa loob. But ako kasi, I'm really more into churches. And yun talaga yung mga gusto kong mapuntahan. Ito yung pakay ko sa Valencia. Itong Chalice at saka yung Desamparados. Then the rest is kung mapuntahan na lang natin. So now lalabas na tayo. We didn't cover the whole thing. Sinilip lang din namin. Nakinig kami dun sa mga important bits. And nagpicture lang kami sa altar. And now papunta na kami ng Desamparados. Medyo nagmamadali na kami guys kasi baka masaraduhan kami sa simbahan. And hopefully free para makita natin ang Virgen de los Remedios Desamparados. Kung mga taong simbahan kayo or into santo kayo, isa ito sa mga naging issue sa Marikina for the last mga recent months lang. And now we have the chance na makita yung pinaka-original or yung pinagmulan ng debosyon ng Desamparados. So andito na tayo sa Basilica niya. Okay, tuloy na ang vlog. Siguro yung isa, Valencia flag. No, Pat? Siguro yung isa, EU, Spanya, Valencia flag siguro, no? Guys, nagtutuloy na tayo ng ating tour and papunta na tayo sa kakainan natin ng Valenciana. So, hopefully yung na-search nila ay yung authentic, mahal. Sino ba nag-search? Okay. So yan, kakain na tayo ng dinner din. Babiyahin na tayo pa Malaga. Ay, sarado pa. Dito tayo kakain sa El Paella. So mukhang sarado pa siya guys. Then meron ulit establishment dito. Actually guys, lahat ng mga establishment nila dito puro ganito. Mas na-appreciate ko to over sa Barcelona kasi mas maganda. For me lang, ha? So, ayan. Cut na muna natin. Dito tayo kakain sa La Terraza. So, ito yung mga menu nila. So, tatry natin yung Valencian paella. Kaso may nakalagay rabbit meat, be. Kaya ngayon, hindi ako yan, ito ako, be. So, nagdududa tuloy ako kung bibiling ko siya. Okay lang yan. So, yeah, try na lang natin. Baka naman, hindi naman siya lasang hindi naman siya lasang chicken. Baka naman lasang lang siyang chicken. Then, ito yung mga starters nila. Feeling ko tayo. Focaccia. Then, may mga risotto din sila.
Nandito tayo sa Valencia, so we must try their food. Ito naman Italian naman yung likod, puro pasta. So these are the options, guys. So ito Bravas. May mga starters naman, mga kroketa, esgaret, ahuareo. Puro mga fish lang to. So either magbe-vegetable paella tayo or Valencian paella. Maybe we can ask them kung lalagyan natin ng rabbit meat or hindi. So anyhow, let's wait. Okay, tatry natin yung Agua de Valencia. Combination daw to ng Ava, Yugo, vodka. Ano to? Pineapple ba to, be? Hindi natin alam. Wait lang. Tikman na lang natin. Matapang siya. Pero masarap. Laso siyang fruits. Oo, kaya kayo ipaglaban. Hindi, sakto lang. Sarap siya. Sarap siya, guys. Mas lamang lang yung ano. Hindi, actually hindi eh. Parang balanse lang. Parang mas matapang yung kava compared dito. Sakto lang yung lasa niya. Pero may kava siya. May kava din siya. Eh, masarap ang lasang orange. Masarap siya. Try nyo. Parang orange juice sa may gin. Ayan yung mga food, guys. Dumating na macaroni. Ano yung sa'yo, Pat? Alios Colio. Alios Colio. Scoliosis. Wait lang, Pisha. Pa-picture. Sa'yo, Beay? Lamb chops. Lamb chops. Eh, sandali. Sa'yo, Diana, ano yan? Vegetable steak. Something. Vegetable? Ay, wait lang. Beshi, oh. Shala, walang patatas. Ayaw niya na. Himala. Salad na siya. Tanawa. So, inaantay na lang namin yung you ordered, right? The Valencian paella. So, they ordered Valencian paella. Kasi itong kasama ko, ayaw kumain ng rabbit. Dapat pala tayong dalawa na lang naghati. Kaya nga. Wala akong kahati. Hindi ako mag-order. Ayaw nyo nga eh. Order na tayo. Tikman muna natin. It takes 30 minutes to cook. Eh, baka hindi natin maubos. Ito nga lang kakainin ko. Ano yan? Grilled? Oh, kaya naman. Sige. Liempo? Chicken? Pork? Umorder ako ng pizza. Lamb yan, lamb. Hindi tayo makaka-copyright kasi ano yun, siya yung nagtutugtog. Our chef. Laki naman yan, be. So yun, mamaya na lang guys. Ito yung pagkain ko guys, habang inaantay namin yung paella nila JV. Kasi talagang duda talaga ako sa rabbit. So, sabi niya, tumikim na lang muna kami before kami umorder. So, ito ay Quadro Foglio. 04. Okay, tikman na natin ang paella. Hindi tayo titikim ng For 1 hour. kuneho. Where can I have? Pero titikman natin ang pinakalasa ng Valenciana nila. The plate. Wait. I mean, can I just get a scoop of it, really? Yung itsura ng Valenciana nila dito compared sa Philippines. Sa atin mas madilaw, mas maatsuete, and mas maraming gulay. I'm basing my reference sa Kuya Mike's Valenciana na kinakainan namin sa May Tejero. Type niya. Anong model? So yung Address is 30. yung amoy niya, maumami yung amoy. Bago parang mas malasa yung ano, parang mas malasa yung herbs. So siguro wala silang ginamit dito na tawag dito magic sarap. Magic sarap baka naman. Color black. Nasa si Salva. Gusto niyo? In fairness, masarap siya. Harvey, pwede ko mayroon yung plate mo na lang. Sige. Yun na lang sa plate ni Harvey. Konti lang, Ben. In fairness, masarap siya.
Ano to? What's this one? Lima beans. Beans? May beans siya, may string din. Sige, try natin with the beans. Did you try the rabbit? Nakiki-food review lang tayo, pero hindi tayo umorder kasi ayaw ni RM ng rabbit. How's the rabbit, Be? Is it the rabbit? I think it's rabbit. It's pretty good. I don't know. Huwag mo isipin rabbit. Isipin mo? But it tastes Chicken. like Chicken. Yeah, I think it yeah. might be Tastes chicken. like chicken. I tried It frog. seems like chicken. Actually, it's chicken. If this is It rabbit, tastes then like it's still pretty chicken. good. Wala naman No, Be, thank you, Be. ganyang buto yung ano eh. Yung rabbit. Napakalaki naman. Chicken yan. Yung kay Nick. Yung kay Nick yung rabbit. Well, Eh, tikman ulit I natin. don't really know. It could be chicken. Kasi mas manipis. Maybe this is the... Maybe it's a rabbit. If that's the case, then this is also a rabbit. But this kind of looks like a chicken wing, so I don't know. Yeah. Tastes like chicken. But maybe it's like a Kaya rabbit leg, masarap I don't siya. know. Baka may binili lang. So yun guys, if nandito kayo, itry nyo yung authentic na Valenciana. There are other restaurants na nag-offer ng authentic. Mag-search kayo if you have plenty of time, like you're gonna stay here for more than a day. Think you have the time to explore. And if you have plenty of time to wait This is much more better. for more than an hour, go and eat here para lang sa paella ninyo. Thank you po. Anyhow, it's good. I feel like mas masarap pa rin yung paeyang natikman ko sa Barcelona. Yeah. Yung gawa mo. Yeah, Yung gawa namin. Pinamay kamay na. Kahit na masyado siyang malansa for me, mas malasa pa rin siya. O dahil kasi lasing kami noon, kaya masarap siya, no? Both. And then yung karne na paella, masarap din siya. So meron pa naman tayong, ano ngayon, 21? 2, 3? Meron pa tayong 3 days, guys. Really? Is it? This was supposed to be for the seafood. Actually. Yeah, 22, Did you 28, take some of this? We only have That's 3 the days seafood left one. here in Spain and malapit na rin tayo sa end ng ating Is it tour. butter? Then we will still be eating Olive oil. paella from time to time. Kaya ang habol ko din ay chorizo. Chorizo ang kailangan ko na matikman. So, yun lang. Something like And hopefully nakatulong tong review na to para sa It seems like a pagkain olive nyo. oil butter. So if you want to eat here, the name is La Terraza. Ilalagay ko na lang dyan yung name and address para may reference ka. I think it's gonna taste. It's gonna balance the playing world now. So ito guys ang itsura ng Valencia ng gabi. So I think we've covered enough nang kaya nating i-cover for this trip, and I do hope that nag-enjoy kayo sa mga areas na binisita natin. There are other places to visit. Meron pa tayo dong hindi nakikita dun sa area na yon. And mas maganda siguro if balikan natin to, like complete tour natin siya like for 2 days or 3. Kung ilan man yung sapat na araw na i-recommend sa atin. Now ay nabili na lang muna sila ng cheesecake dito sa Basques with K, Cheesecakers. And after nyan, magmamaneho na ulit papunta ng Malaga. So yeah, magpapaalam naman ako sa inyo ng maayos before I end the vlog, and meron pa yata tayong pupuntahang isa if aabot tayo. So yun lang muna guys, and I'll be back later. Pasok na ang mga artista Let's go, guys. sa ating Mercedes-Benz. Hindi, mas maganda artista van. Mas maganda artista van dyan. Try mo sa Thailand. Pasok na. Pasok na! Okay ka lang? Ako pala una. Good evening guys. Welcome po sa Gabi ng Lagim. Andito po tayo ngayon sa isang lugar na hindi namin alam. Tayo po ay magta-thermal spa for free. And naririnig niyo po ba yan? Hot spring po yan. Naniniwala akong hot spring yan. Pero ang cellphone, kailangan natin ng ilaw na. Kami po ay maliligo lamang sandali before po tayo mag-head to Malaga. So, kasama na to sa vlog natin. Ayan. Hindi, ganyan. Yan.
Isama na yan sa vlog natin para isang combination na lang siya ng vlog. So, eto na. Medyo malapit na po tayo sa area. And hindi naman na sila nagcha-charge. So, tayo na ang bahala sa area na ito. May mga harang lang, pero hopefully ay safe naman tayo. Tingnan nyo kung gaano kadilim, guys. Ganyan kadilim. At tamang lakad lang kami. Wait lang, takutin natin si Patricia. Tangin na talaga na ito. Be, ano pong masasabi mo? May nararamdaman ka ba? Lamig, be. Lamig yung nararamdaman. Ayan. Ano to? Tayo po ngayon ng cast ng Shake, Rattle, and Roll. Paano ka papakinggan? Mura ka ng mura, be? Hindi ko mapasok pa katedral. Proyekto Actuanes. So, actual project. Bellow Tide. Tara na. Yep. Investigate daw. Looks like there's something reflecting. Hot spring yan, be. Naniniwala ako. Is it hot? It's not cold, it's not hot, but it's moving water. I think what we're looking for is going to be still water. Okay. So let's try. I saw a still water dun sa resto earlier. Yeah, moving water is always going to be cold. There should be some pools. Alright. Maghahanap pa daw tayo. Mamaya na. Kasi medyo madilim na eh. Diba? Ay, ayun yung mga mag-focus. Ayan. Wala na kami makita, guys. So, nag-stop muna tayo dito sa isang area para i-check natin kung okay ang tubig. Kaso malamig siya, guys. So, hindi ito yung pinaka-area nung nakita natin sa picture. Papakita ko dyan yung Montanejos. So, kapag pupunta kayo dito, agahan nyo. Kasi sayang. Sobrang ganda kasi niya sa picture. Mukha siyang paraiso talaga. So, I feel like hindi na namin siya ipopursue. Kasi, alas 11 na rin, no? Tingnan nyo oras. 11:25 na ng gabi. And talagang sinight trip lang namin to. Hindi na tayo tumuloy, guys. Kasi sobrang layo pa ng hahakbangin natin if ever. And mag-aalas 12 na rin. We still have to drive to Malaga and it will take us around 6 hours to go there. So dadating tayo dun mga bandang alas 6 na ng umaga. So hopefully makatulog tayo kahit papano sa ating sasakyan so that tomorrow if ever while they are sleeping we can roam around already para mas marami tayong makover for the vlog. So kung nagustuhan niyo yung vlog natin sa Valencia, guys, do not forget to like, comment, share, and subscribe. And please hit the notification bell para ma-update ka pa sa ating mga susunod na uploads. So if ever na may mga questions pa kayo regarding sa iba't ibang mga places dito sa Spain or sa mga napuntahan na natin or sa mga areas na gusto pa nating mapuntahan, please do not hesitate to comment down and I'm really excited na ma-explore yung area and isabihin nyo rin sa akin kung ano yung mga magagandang puntahan sa mga area na napuntahan nyo na hindi ko pa napuntahan. So yun lang muna for now and see you again sa ating next Espanya vlog. Bye-bye! Adios, guys! Good night!